Circle the arms of heaven's love. With grateful heart I walk the path prepared for me. The Savior is my light, my comfort and my guide, and His word is a lamp unto my feet. Yet all around me others wander lost. Whom will He send? The sick they must they stray. When mist of darkness rise to blind His children's eyes, who will show the way? Who will show the way? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said, like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Levi in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ. The Spirit whispers peace into my soul. In every trial, in each uncertain hour, what God that can endure? For us I kneel in prayer. He enfolds me in the warmth of heaven's heart. Yet others weep for grief that knows no peace. Where is their hope but in the Master's word? What comfort will He send to heal the hearts of men? Who will bear His love and light into the world? A city on a hill cannot be hid. Let your light so shine, the Savior said, like Esther in her courage, like Joseph in his faith, like Ruth in her devotion, like Levi in his strength. I will stand for truth and righteousness, reflecting heaven's light, and my life will be like a beacon in the night. For I will stand as a witness of Christ, like a candle in the darkness, like a fire upon the heart, like the star that led to Bethlehem, let sunrise o'er the earth. A city on a hill cannot
Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercies endureth forever. Lahat nga po ng anak ng Diyos na nandito, magsabi ng malakas na Amen. Praise Amen. the Lord. Dala ko po ang pagbati buhat sa ating tanggapan sa Central Luzon Conference. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, dito sa Iglesia ng Brookside, kasama natin ang mga taga San Sebastian, taga Taba, at saka yung isa, Bahay Pare. And most of all, I would like to bring the greetings from CLC to our dear beloved brothers and sisters who are joining us through this Zoom, our friends Moving On International. And I would like to thank especially Doctors Rhoda and Erwin for inviting me to be the speaker today. Isa pong malaking kagalakan para sa inyong lingkod na makapiling kayo ngayong umaga. At nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa inyong patuloy na pagsuporta sa banal na gawain ng Panginoon. Alam niyo po, natutuwa ako, Pastor Joey, kasi dito sa district mo, malapit lang dito, 2 ang iyong church planting sites. Sa buong Central Luzon po, ngayon sa ating teritoryo, ang target natin, I will go plant a church 100. Meron na po tayong 151 church planting sites. 151% na abot natin ang ating goal. Meron na po dyan ng mga nakabili ng mga lote na tatayuan ng church. Meron na pong nakapagpatayo na ng mga bahay-sambahan. Nag-meet na po sila sa iba't ibang mga lugar. Meron na pong mahigit sa 30 sa mga sites na yan ang na-organize na natin as tinatawag po nating mission group. Naka-organize na sila. Kaya I am so happy na dito po sa distrito ni Pastor Joey ay buhay at salamat po sa inyong pagsuporta. This morning, gusto kong dumiretso na po tayo sa ating maiksing pag-aaral. If you have your Bibles with you, mga kapatid, gusto kong nanyayahan kayo na buksan natin ang ating mga Biblia. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 7. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Ita-translate ko po habang nakaproject po sa wikang Ingles. Ang sabi po ng salita ng Diyos, at nakita ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na nagtataglay ng walang hanggang mabuting balita na ipapangaral sa lahat ng nangananahan sa lupa, sa bawat bansa, sa bawat lahi, sa bawat wika, sa lahat ng tao, na nagsasabi sa isang malakas na tinig, Fear God, matakot kayo sa Diyos. Give glory to Him, magbigay luwalhati sa Kanya, na lumalang ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng bukal ng tubig. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa iyong pagsusugo ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan ngayon. O banal na Espiritu, tapat kang patnubay. Kami po ngayon ay iyong gabayan sa pag-aaral namin ng iyong banal na kasulatan, naway maging kabanalan ng aming mga buhay. Amen. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral na ngayon, Chosen for Mission. Ito po ang theme ng buong Seventh-day Adventist Church sa buong mundo sa taong ito, 2023. Sapagkat sa taong ito, sineselebrate po natin ang ating anniversary bilang isang organized, registered denomination. Noong 1863,
inorganize po tayo at mula noon hanggang ngayon, 160 years na po tayong nananatili bilang isang iglesia. But, anong date po ngayon? October ano? Bumilang po kayo ng 1 linggo pa. Plus 7. Ilan? October 22. Next week, ipagdiriwang naman po natin yung tinatawag nating the Great Disappointment. Huwag niyong kalilimutan po mga kapatid ang mga petsang ito. Sapagkat noong October 22, 1844, sang-ayon sa hula ng Biblia, naganap ang tinatawag nating the Great Disappointment, na siyang naghuhudyat sa pagsisimula ng isang kilusan na later on ay tatawaging Seventh-day Adventist Church. Kaya po, sa susunod na linggo sa taong ito, ipinagdiriwang din natin 179 years ng panimula ng Seventh-day Adventist Church sa Great Disappointment. Ang Great Disappointment po mga kapatid, hindi aksidente. Ito hindi basta pagkabigo. Sapagkat sa banal na kasulatan na pinag-aralan natin nung nakaraang trimestre, natatandaan ninyo? Sang-ayon sa ating lesson sa Bible, prophecy, ang Great Disappointment ay itinakda ng langit. Kaya ang sabi ng Biblia, humayo kayo at mangaral muli. Kaya po itong month of October is very, very memorable sa inyong lingkod. Personal mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, sa pagbubukas ko sa inyo ng aking puso, sa inyong lahat, maging doon sa ating mga kapatid na kasama natin sa Zoom na nasa ibang bansa. International po tayo ngayong umaga. Bihira po akong magsalita ng international eh. Kaya thank you very much for this opportunity. I would like to share with you my personal conviction. I firmly believe, mga kapatid, naniniwala akong lubos na ang Seventh-day Adventist Church, your church and my church, is God's true church, tunay na iglesia sa huling kapanahunan before Jesus will come. Bay, lahat nga po ng naniniwalang Adventist dito, magsabi naman kayo ng malakas na amen. Pag hindi po kayo sang-ayon sa mga sinasabi ko at sasabihin ko, sabihin nyo, no. O kaya naman, nahihiya kayong magsalita, ilingin nyo na lang. Pero pagka tama, sabihin nyo, amen. Praise the Lord. Nagkakaintindihan po tayo? Amen. Okay. Naniniwala po ako. Our church, your church and my church, is God's true church in the last days before Jesus will come. Eh, Pastor, bakit? Hindi po ako nagyayabang. Kasi mga kapatid, ako po ay magsi-67 na. All my life, I am a Seventh-day Adventist. Ipinanganak po ako sa isang Adventistang tahanan. Kaya all my life, 67 years, I am a Seventh-day Adventist. Hindi po ako mananatili sa iglesyang ito ng 67 years. Lalo't higit, hindi ako magpapastor sa iglesyang ito for 35 years kung hindi ko tiyak na ang iglesyang inyo at aking tinaaniban ay ang tunay na iglesia ng Diyos. Ngayon, Pastor, paano mong nalamang tunay na iglesia? Bago ko po sagutin yon, sabihin ko muna sa inyo, ano ang ibig kong sabihin na tayo ang gusto kong sabihin, ang hindi ko gustong sabihin na dahilan na sinasabi kong tayo ay tunay na iglesia. Tayo po ang tunay na iglesia, pero hindi ko po sinasabi ito.
Number one, tayo ang tunay na iglesia, pero hindi ko po sinasabi na tayo lang ang mahal ng Diyos. Tandaan nyo. Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng mga, amen? Mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. Sabi ng Diyos, pinasisikat ko ang araw sa masama at sa mabuti. Okay? Ang sabi po sa Acts 10:34, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the Seventh-day Adventists only. Yung umiiling kayo. Hindi yon ang sinasabi natin. Sabi ng Biblia, ang Diyos ng mga Seventh-day Adventists loves the lahat ng tao. Mahal po ng Diyos. Kaya tandaan po ninyo yan. Pag sinabi natin tayo ang tunay na iglesia, hindi rin po natin sinasabi na meron tayong monopoly on God's graces. Hindi natin sinasabi na tayong mga Sabadista ay mas mabait kaysa sa ibang mga tao. Pero yun po ang dapat mangyari. Bakit, Pastor? Kasi sabi natin, tunay na iglesia tayo. Pagkatapos meron pang mas mabait kaysa sa atin. Amen? Pero hindi natin sinasabi yan. Pagyayabang na po yun. Dahil sa totoo, pag tumingin tayo sa labas ng bahay-sambahan ito, sa kabila ng pader ng ating mga bahay, makikita natin ang ating mga kapitbahay, maraming mga tao mas mabait kaysa sa atin, pero hindi Seventh-day Adventist. Pero tandaan nyo, dapat mababait tayo. Dapat tayo yung mga taong masayahin. Tayo yung mga taong mapagmahal, mapagpatawa. Ayun ang gusto ko. Bakit? True church tayo eh. Ang tunay na iglesia, pagka nangutang, nagbabayad. Pag nanghiram, nagsasauli. Okay? Very good. Next, hindi po natin sinasabi na tayo lang ang may karapatang mag-aral ng ibang helyo. Kanina po sa Sabbath School, dinaanan nito eh. Tayo lang ba ang pwedeng mangaral? Hindi po, mga kapatid. Lahat ng mga taong nananampalataya kay Kristo, anumang denomination sila, pwede silang mangaral ng ebanghelyo sang-ayon sa kanilang pagkakaunawa. Pansinin nyo si Jesus. Mark 9:38. Merong isang si John, sabi niya, Panginoon, Panginoon, merong isang sumusunod sa atin dito, nagpapalabas ng mga demonyo. Pero hindi natin siya kasama. Sabi niya, sawayin mo, paalisin mo. Ang sabi ni Jesus, no. Do not, wag mo siyang pagbawalan. For no one who works a miracle in my name can soon afterwards speak evil of me. For he who is not against us is on our side. Malalaman niyan kung yan ay kasama natin sa pamamagitan ng kanilang mga turo. So, igalang po natin yung nakikita natin dyan namimigay ng mga babasahin. Alam niyo yun, dala-dalawa, mahaba ang buhok, may dalang mga namimigay, kumakatok. Dapat tayo gumagawa nun eh. Di po ba? Dapat channel sa atin yan. Kaya pag kumatok sila sa inyong pinto, wala kaming panahon dyan. Kaibiganin niyo sila kasi nasa sa atin ang tunay na katotohanan. Papasukin nyo, painumin nyo pa ng malamig na tubig at i-share nyo sa kanila ang pananampalataya, ang ebanghelyo, sang-ayon sa inyong pagkakaunawa at sang-ayon sa ebanghelyo na inyong nararanasan. Amen? Okay, pangatlo, pang-apat, hindi natin sinasabi na tayo lang ang maliligtas. Never na sinabi natin mga Seventh-day Adventist lang ang mga maliligtas. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan po hindi nakabase sa iglesia na inyong kinaaniban.
Oy, nakalista na ako dyan eh. Nabinyagan na akong Adventist. Nakalista na pangalan ko dyan. Elder na ako. Ako ay officers. Pastor ako. No way, Jose. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan po ay nakabase sa relasyon natin kay Jesus at hindi sa membership sa ating iglesia. Pero, Pastor, di mo sabihin, wala palang kabuluhan yung pagiging miyembro ko sa Brookside. Meron po. Bakit? Sapagkat tayo'y tumitibay sa pagiging alagad sa pamamagitan ng pagsama sa katawan ni Kristo sa kanyang tunay na iglesia. Amen? Okay. Next. Ako po'y naniniwala na bago dumating si Jesus, lahat ng kanyang mga anak sa iba't ibang mga denomination, kung gusto nilang maligtas, magiging Seventh-day Adventist pag may panahon pa. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Jesus, other sheep have I, which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock. Hindi na sabog. One flock. One shepherd. Kung sino yung gustong maligtas, lalabas sa Babylonia at sasama sa nalabing iglesia. Amen? At sa ating pananampalataya, the Seventh-day Adventist Church is the true Church of God, the remnant church. Isa pang malakas na amen. Gusto ko yan na maging matibay sa inyo. Sa panahong ito, pag hindi po ninyo hayapusin niyaan, madadala kayo sa maraming mga maling aral at tukso sa sanlibutan. Ngayon, what do we mean when we say we are a true church? Ano talaga yung gusto nating sabihin? Ano yung kaibahan natin sa napakaraming sekta, denomination ng mga Kristiyano? I-Google ko po yan sa internet. Lumabas 40,000 different religious Christian denomination. 40,000. Ang tawag po sa atin ay mainline. Kasi madami po tayo. Okay. Ito po ang ating ibig sabihin. Ito rin ang ating kaibahan sa karamihan ng mga iglesia. Thank you po. Sa mga iglesia na nagsasabing sila'y tagasunod ni Kristo. Ididiin ko lang. Alam niyo itong message na itong hinenda ko. Pinagsama-sama itong message sa anniversary ng Seventh-day Adventist. Ito rin po yung lesson natin sa Sabbath School, sa quarter na ito. At ito rin yung gagawin natin mamaya sa ating Hope Impact. Magkakasama po ito. Ito yung ating kaiba. Number one, pag sinabi natin tayo ang tunay na iglesia, sinasabi po natin, mga kapatid, tayo ang tunay na iglesia because, basahin nyo nga, God has given this church a special message for the end time before Jesus will come. Message, mensahe na wala sa iba. Sa Seventh-day Adventist lang ninyo yan palaging madidinig. Ano yung ating special message? Ang sabi ng Apokalipsis 14, 6 at 7. Nakita ko ang sabi ni Juan ng isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na nagtataglay ng walang hanggang mabuting, gospel. Good news. Sa iba pong salin, yan pong everlasting gospel, walang hanggang mabuting balita, ay nangangahulugan din ng final gospel. Final. Pagkatapos nito, meron pa ba?
Wala na, final na eh. Huling balita na walang hanggang mabuting balita. Pero na ito yung huli na. Ano ang huling pabalita ng Diyos sa sanlibutan ito? Sa lahat ng tao, wika, bansa at bayan na kinakailangang malaman nila. Na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Tandaan po ninyo mga kapatid, mula sa ating pasimula bilang isang samahang reliyoso, tayo'y naniniwala that the Seventh-day Adventist Church is a special church, unlike any other else. Bakit? Sapagkat naniniwala po tayo sa pamamagitan ng propesiya ng banal na kasulatan na ibinangon ng Diyos ang iglesia nito. Sa tamang panahon, sa tawang lugar, sang-ayon sa propesiya ng Biblia, mayroong right message na dapat sabihin sa lahat ng mga tao. Ang walang hanggang pabalita ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, mula sa pasimula, ang dapat malaman ng mga tao, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ayaw niya na mayroong mapapahamak. Kaya bago siya dumating sa lupang ito, at kanyang igawad ang kanyang pangkatapusang hatol ng pagliligtas sa mga banal at pagpaparusa, pagkapahamak ng mga mawawaglit. Kinakailangan ang pabalitang ito ay masabi sa ibang mga tao para sila'y makapaghanda at mag-develop ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang mabuting balitang ito ng pag-ibig ng Diyos ay nag-aanyaya sa lahat ng mga tao. Fear God. Dahil po maraming mga tao na ngayon, wala nang takot sa Diyos. Ang kinatatakutan na lang nila yung kanilang sarili. Ang Diyos nila yung kanilang sarili. Ang sinasamba nila ay kung ano-anong mga Diyos, kasama rito ang mga kalayawan. Alam nyo ba ngayon, pati movie, dinidiyos na ng mga tao. Pati sports, yan na ang Diyos ng maraming mga tao. Ang pinakasimple ngayon, dinidiyos ng mga tao. Lahat tayo meron. Ha? Alam nyo, hindi masama ito. Hindi masama ang gadgets, ang cellphone. Hindi masama ang internet. Hindi masama ang Facebook. Hindi masama ang messenger. Pero ito'y sumasama. Pagka ito'y nagiging dahilan na nakakalimutan natin ng Diyos. Quiz. Ano ang huli niyong tinitingnan bago kayo matulog? Ha? Ay, tanong ko rin yan sa sarili ko eh. Pastor, ikaw, anong tinitingnan mo? Ay, di cellphone. Pagkagising nyo, ano una nyo tinitingnan? Cellphone. Ha? Totoo po yan mga kapatid. Pero, tiningnan nyo ba ang memory verse for the day? Tiningnan nyo ba mga kapatid yung devotional book ninyo for the day? Sinilip nyo ba sa inyong internet yung revival and reformation, ano tawag dyan? Yung site na nandoon, pwede kayong mag-meditate. Mga kapatid, you know what I'm saying? These things are good, but these things should only lead us to a closer relationship with Jesus. Pumupunta tayo dito sa loob ng iglesia. Lahat tayo may cellphone. Tama ako, hindi? Ha? Tama. Pero mga kapatid, bato-bato sa langit, tama ay huwag magagalit. Baka mamaya, tingnan ko yung inyong tinitingnan sa Facebook.
Baka hindi yan Bible verse na pinag-aaralan natin ngayon. Baka yan ay nagpe-Facebook kayo dito. Baka tumitingin kayo sa marketplace. Ha? Baka mamaya nakikipag-message kayo, nakikipag-kwentuhan kayo. Nasa bahay tayo ng Diyos. Kung bubuksan ninyo ang inyong mga cellphone, ito ay upang sundan ang mga pinag-aaralan sa loob ng iglesia. Amen? Revelation chapter 14. Kasi wala na ako nakikitang masyadong marami nagdadala ng Bible sa church. Pag tinanong ko, bakit wala na kayong Bible na dala sa church? Pastor, nandito na. Oh, tingnan nga. Ay, nakalagay naman sa Facebook, hindi nakalagay sa Bible. Yan ang sa iyo. Kamukha nila doktor. Yung mga doktor, alam nyo, exempted yan. Kasi yan, nag-aabang ng mga emergency. Tama ako, hindi. Ito ay gamit para may emergency, tatawagan ng doktor. Alam nila, makakatulong sila. But primarily, mga kapatid, our message is to tell to all people, matakot kayo sa Diyos at sambahin natin ang lumalang ng langit at ang lupa at maghanda na siya ay salubungin. Amen? Pangalawa, darating ang Panginoon para tapusin ang lahat ng kasamaan at paghihirap sa lupang ito at magmamana na tayo ng langit na balang. Ito po yung special message. Nakarinig na ba kayo ng isang samahan bukod sa Seventh-day Adventist? Hindi ako pwedeng mag-ganon, Nakafix lang. Bukod sa Seventh-day Adventist na nagngangaral ng 3 angels messages ng Revelation. Wala. Bakit? Special nga Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid, ang everlasting o final gospel. Sa Revelation 14, the 3 angels messages, tayo lang ang binigyan ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat matulog. Gamitin natin ang lahat ng pagkakataon. Kahit saan tayong lugar naroon. Kahit ano ang ating ginagawa. Nag-aaral kayo, mga kabataan. Naghahanap buhay kayo, mga magulang. Namamalengke kayo, mga nanay. Nagtatricycle kayo, mga tatay. Nagtatrabaho kayo. Saan man kayo naroon, tandaan ninyo, you must be an instrument of proclaiming the everlasting gospel. Mahahaba ako pero alam nyo, nung Sabado ng gabi, umattend po kami ng seminar sa Thailand ng Sabbath School ng Southern Asia Pacific Division. Kailangan naming umuwi ng maaga ni Pastor Montoya, ang ating Sabbath School Director, sapagkat meron po kaming kasal kinabukasan linggo. Iniwanan namin yung mga kasama namin sa Thailand. Nandun kami sa airport. Kapila kami doon sa gate. May nakasunod kaming, sinusundan namin 2 kabataan. Nagkukwento na. Siyempre, kasunod kami, pila-pila, dikit-dikit. Nadinig ko yung pinag-uusapan. Sabi, mga ini, mga nurses pala kayo. Nagtatrabaho sila sa Germany, umuwi dito. So bakasyon nyo ngayon. Sabi nung 2, hindi, bakasyon po, pero may iba kaming dahilan para umuwi. Kami po'y umuwi para mag-medical mission. Ay pag nakadinig kayo ng medical mission, ano isipin nyo? Christian, di ba? Very good. Kayo pala ay Christian din. Opo, sinabi nila yung kanilang evangelical born-again Christian group. Uuwi po kami sa Pilipinas para mag-sponsor po kami ng medical mission sa Bataan. Abay, sabi ko, sa amin yun mabuti ka ako. Kasi ganyan din ang ginagawa nyo. Ang sabi ng bata, ng dalaga, bakit to? Christian din ho ba kayo? Ay sabi ko, oo, Christian din. Kami ay Seventh-day Adventist. Adventist po pala kayo. Bakit may kilala ka bang Seventh-day Adventist? Opo, kasi po nung maliliit kami, listen here, Elmer, nung maliliit kami, sabi niya, natatandaan ko po, ang Adventist po ang unang nagturo sa amin ng Bible.
Tinuturoan po kami, maliliit kami mga bata. May ginugupit pa po kami eh. Abay ka ko, ano yung tawag dyan? Vacation? O tama. Tandang-tanda niya mga kapatid. Ang Adventista del Sétimo Día. Nandun sila ngayon sa Germany. Kasi may problema nga lang po ako, sabi nung bata, nung dalaga. Ay, ano yun? Kasi po, doon sa workplace ko, wala akong makitang Seventh-day Adventist na kahit isa. Kinikip ko po ang Sabat pero pine-persecute nila ako. Isipin niyo yun. May kasama siyang isa na born again din, pero hindi alam ang Seventh-day Adventist. I take that opportunity. Na-delay yung flight namin, Pastor Bong, providential. 1 oras nag-delay yung aming paglipad. 1 oras kaming nag-Bible study. Sinagot ko na lahat yung kanilang maitatanong. Sabi ko, kailan pa kami magkikita ulit nito? Naalala ko, kunin yung pangalan, finrend ko sa Facebook, saka sa Messenger. Ngayon, nagme-message kami. I-introduce ko sa kanya yung Central Luzon Conference website kung saan pwede siyang mag-aral ng Bible lesson. Bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Wala tayong dapat sayangin. Every moment of our life, the Lord will use us. Gamitin tayo ng Panginoon. Hindi mo kinakailangang maghanap. Kasi ang Panginoon ang magdadala sa iyo ng mga taong masisharean mo ng good news. God will open doors of opportunity for you and for me to share the everlasting good news, mga kapatid. Aksidente ba yung pagpunta namin sa airport? Mamit ko ito. Aksidente ba yung ma-delay yung aming flight? Mga kapatid, no. God open doors of opportunity. Kasi alam ng Diyos, itong dalawang dalagang ito, naghahanap ng katotohanan. Alam nyo, alam nila yung sagot eh. Alam nila. Yung bakit Sabado? Kasi sabi sa Biblia, bakit kayo linggo? Sabi, bakit nyo tinatanong sa akin? Bakit linggo? Eh, kayo yan. Dapat kayo ang sasagot niyan. Sinagot nila, kasi po nabago, kasi inutos ng ganyan. Alam! Kinakailangan na lang mga kapatid na ma-revive yung interest. You know what I'm saying? Kahit saan kayo naroon, pray to the Lord. Lord, sino bang mga tao na pwede kong i-share? Ang tanong, handa ba tayo? Pastor, hindi ako sanay mag-Bible study. Hindi po kinakailangan sanay kayong mag-Bible study. Ang kailangan lang, sanay kayong sumaksi. Be a witness. Sabihin nyo sa kanila kung sino si Kristo sa inyo. Nasabi ko doon sa dalawang magkaibigan, Jesus, our friend, is coming soon. Will you be there? Will I be there? The everlasting final gospel. Pangalawa, sinasabi natin tayo ang tunay na iglesia. Sapagkat naniniwala po tayo, hindi lang tayo binigyan ng espesyal na mensahe, ang three angels messages, kung hindi binigyan tayo ng Diyos ng isang special na what? Mission. Yan ang lesson natin sa Sabbath School. At ano ang ating mission? Particular message, the good news, ang everlasting gospel sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika, sa lahat ng bayan, sa lahat ng tao. Mga kapatid, I would like to make these things very clear. As Seventh-day Adventist, hindi po tayo nagtatangi ng takot. Ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, ano man ang itsura niyang pisikal, mahaba man at unat ang buhok, kulot man ang buhok, alam nyo, ganyan eh. Meron tayong mga kapatid, 25 churches po natin. Sa buong Central Luzon Conference, ang tinatawag po nating IPs. Ano ibig sabihin ng IPs? Indigenous people. Sa Tagalog, kulot. Di ba? Ikaw mga kulot. Yung mga kababayan natin na nasa mga bundok, mga kapatid, mayroon po tayong responsibilidad sa kanila.
And I am proud to tell you, Central Luzon Conference is focusing also on them. Pero hindi lang sila. Lahat ng mga tao, maging yung mga nasa mga street people. Alam niyo ibig kong sabihin? Yung mga taong, pag kayo nasa sasakyan, nag-stoplight kakatok sa bintana ng inyong sasakyan. Paano niyo sila tinatrato? Come on. Hey, layo kayo, bago nyo, ang dumi nyo. You know what I'm saying? To all people. Kung hindi natin sila mabibigyan ng anumang tulong, mga kapatid, huwag naman natin silang itatadoy na parang hindi sila mga anak ng Diyos. In the Central Luzon Conference, mga kapatid, yan ang tinatawag nating mission to the inner cities. You know what I'm saying? Sa lahat ng mga bansa, ipangaral natin na si Jesus ay malapit nang dumating. Kaya yung ating susing talata na binasa ni Brother Elmer, go, ye, therefore, and what? Make disciples of all nation. Amen? Pinagpapala po tayo ng Diyos. Alam niyo ba, noong 1863, yung ating anniversary as a church, chosen for mission, meron lamang 3,500 Seventh-day Adventists sa buong mundo. 3,005. Ngayon po, mga kapatid, meron na tayong 23, kulang na po ito, 23 million Seventh-day Adventists sa buong mundo na nagsisimba tuwing araw ng Sabado sa halos 100,000, 100,000 local churches sa buong mundo. 215 countries recognized by the United Nations. 212 pala. 212 countries out of the 235 countries recognized by the United Nations. Ang ibig sabihin po, dun sa 212 countries na yan, meron tayong organized Seventh-day Adventist work. Bakit? Hindi po bawal. Nakakapag-organisa tayo. Yung butal na 300, 235 sa 235, hindi ibig sabihin dun sa mga bansa na yan, walang Seventh-day Adventist. Mayroon, kaya lang, patagok. Bawal eh. Mga Muslim countries, mga lugar ng mga communist countries, may Adventist, pero walang organized work. Ito po ngayon ng focus ng ating denomination na magpadala ng mga missionary sa mga bansang ito na kahit bawal, maiipon ang mga mananampalataya para mangaral sa kanilang mga bansa. Pinagpapala po tayo ng Diyos, mga kapatid. The Seventh-day Adventist Church, nire-recognize na po ngayon, one of the fastest growing, most widespread church in the whole world. Amen? Aba, dito po napupunta ang inyong mga ikasampung bahagi at mga ikapo. Huwag niyo na pong problemahin yung Gaza. Huwag niyo na problemahin yung mga Muslim countries. Huwag na, kung gusto niyo pumunta, mag-apply lang po kayo sa inyong lingkod. Iti-train po namin kayo para pumunta ron. Pero don't worry. Dahil po, kahit wala kayo doon, nakakapangaral kayo. Sapagkat bahagi ng inyong ikasampung bahagi at mga handog, pumupunta po diyan sa tinatawag nating unreached people groups. Nakaupo lang kayo dito, hindi nyo alam. Bahagi kayo ng pangangaral sa malalayong mga bansa na yan na bawal pasukin. Amen? Marami pa akong gustong sabihin sa inyo tungkol dyan. Wala lang akong panahon. Pero mga kapatid, tayo po, proud po ako dito kasi ito ay totoo.
Hindi ito galing sa inyong lingkod. Tayo po ay kinikilalang isa sa pinakamalaking educational system sa buong mundo. Di ba meron tayong mga elementary school sa Santa Catalina, kahit maliit yan. Bahagi po yan ng ating educational system sa buong mundo. Pinakamalaki po tayo sa Protestant churches. Second to the Roman Catholic. Tayo din po ang nag-ooperate ng pinakamalaking Protestant medical and healthcare institution kasama ng AMCM, yung dating MAMC. Ang alam ko may nag-aaral dito mga kabataan. We are the biggest healthcare system in the whole world. Tayo din po ang mayroong pinakamalaking development and relief agency. Ang tawag natin ay ADRA. This moment, this time, nagkakagulo po sa Gaza, nagkakagulo sa Israel, nagkakagulo sa Turkey dahil nagkaroon ng malakas na lindol. Nandun po kayo, nandun ako sa pamamagitan ng ADRA. Because we are a member of the true Church of God. AWR, ang tawag natin dyan, Adventist World Radio. Isa sa pinakamalaking istasyon ng radyo na pambuong sanlibutan. Nadidinig nyo yung sa Catholic tawag station, Veritas. Katapat natin yan. Adventist World Radio. Sa loob ng Vatican, sa ilalim ng mga tunnel doon sa mga Muslim countries, pinagtataguan ng mga terorista, nakakapakinig sila ng Adventist World Radio. You know what I'm saying? Because we believe that the Seventh-day Adventist Church family around the world today is larger, stronger, merely diversified in mission than any other time in our 150 years of history. Ang sabi ng ating dating presidente ng General Conference, si John Paul II. Bakit? Sapagkat ito ang espesyal na misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Elder Ted Wilson, go forward. We are at the end of the great controversy. Go forward in lifting up Christ and proclaiming God's grace. Go forward in proclaiming to the world the good news of salvation and the imminent return of Jesus Christ. My friends, kamukha ng sinabi ko sa inyo, bago kayo tumingin sa malayo, tingnan nyo muna ang inyong pamilya, number one. Look sa pinakamalapit, sa Jerusalem, sa ating pamilya. Pagkatapos tumingin tayo sa ating kapitbahay, tumingin tayo palayo ng palayo. Makikita nyo mga kapatid, we don't have to look far beyond, sapagkat sa pinakamalalapit sa atin, naroon ang ating mission field. Mahal natin sa buhay na kinakailangan nating makasama sa langit. Doon sa Bangkok, ako po ay binigyang pagkakataong mag-lead ng Sabbath School lesson, yung first part ng ating lesson. Sa aking pagtatapos, I challenge our brethren there na nagkakatipon doon sa Bangkok International School ng Seventh-day Adventist. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, this coming week, itong nakaraang linggo na ito, mag-isip lang kayo ng isa o dalawa o tatlo o apat na mga taong pinakamalalapit sa inyong puso na gusto ninyong makasama sa langit. Yung malulungkot kayo pag dumating si Jesus, nasa langit kayo, wala sila. Malulungkot kayo. Yung taong gusto nyong makasama, maging kapitbahay sa langit. Sino yon? And work for them. Pray for them that the Lord will use you this coming week. Ito lang linggo na ito. Pag na-identify nyo sino ang gusto nyo kasama, maaaring asawa nyo ito, maaaring anak nyo, maaaring inyong biyanan, maaaring best friend ninyo, ipag-pray nyo kay Jesus.
na gamitin kayo ni Jesus, maka-reach out sa kanila. Titiyakin ko sa inyo mga kapatid. You pray like that, God will use you. Amen? Paanong paraan? Alam nyo yan kung paano nyo gagawin. Because the Lord will open doors of opportunity for you and me to share the good news and do His mission. Panghuli, ako pa'y magtatapos na. I believe that this is the true church. Because God has given us special message. Ano yung pangalawa? Special mission. Number 3, God has given this church a special. This is the hope that we receive from Jesus. When Jesus said, let not your heart be, you believe in God, believe also in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y naparoon at maipaganda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ang sabi ni Jesus, I will come again to receive you unto myself. Kung saan ako doroon, kayo din naman ay doroon. Mga kapatid, hindi lang natin ito minahal. Inilagay pa natin to sa ating pangalan at iglesia. Kaya ang tawag sa atin, Adventist. Pag sinabi nating Adventist, mga taong naghihintay sa pagbabalik ni Jesus. Do you realize that, mga kapatid? Sa pangalan pa lang ng iglesia nito, dito sa hillside, makikita ng mga tao ang iglesia nito, Seventh-day Adventist Church. Doon sa baryo namin sa dulong ilog, mayroong mga tao doon naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Amen? Yung kulay orange sa anya na building, ganda. Ganda ako dito sa inyong church Presko. Pero mga kapatid, it's not only the beauty, but it is the message and the hope you have in your heart. Jesus is coming very, very soon. The Bible, this whole book, from Genesis to Revelation, proclaims the hope that Jesus is coming very soon. You can never miss it. Bago magtapos ang Biblia sa aklat ng Apokalipsis, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, behold, I come quickly. Mapalad ang tumutupad ng hula sa mga aklat na ito. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, behold, I come very soon, and my reward is with me. Sabi ng ating Panginoong Hesus, siya na nagpapatotoo sa lahat ng mga bagay na ito ay nagsasabi, yes, I am coming soon. Sumagot si John. Sabi ni St. John, yes, Lord, please come. Mga minamahal kong mga kapatid, tanungin niyo ngayon si Pastor Parulan. Pastor, matanda ka na. Bakit Seventh-day Adventist ka pa din? I will never leave this church because from the bottom of my heart and by my study of the Word of God, I am fully convinced that our church, the Seventh-day Adventist Church, is the true church of God. And I long for Jesus to come. Kamante, hindi na masarap ang buhay dito sa lupa. Naranasan natin yan. Pandemic, kaya merong move on Moving on international. Naranasan natin ang pandemic. Walang mayaman, walang mahirap, lahat tayo nagdusa. Marami tayong kamag-anak na namatay. Ang inyong lingkod tinamaan. Umuntik na akong hindi lumabas sa ospital. I hate it.
Ngunit tinuruan ako ng Diyos na isang leksyon. Sabi, Pastor Parolan, this world is not your home. Pansamantala lang ang pandemic. Paalala lang yan sa mga tao. Malapit na akong dumating. Mga kapatid, tapos na ang pandemic. Baka makatulog ulit tayo. Si Kristo'y malapit nang dumating. Amen? Kukunin niya tayo. Kukunin niya kayo. Dadali na tayo sa langit. Ang sabi ng bago, wala nang panambitan. Wala nang pagluha. Wala nang sakit. Wala nang kamatayan. And we will be with Jesus forever and ever. You ask me? That is why I am a Seventh-day Adventist. Mamaya, sa edad kong ito, sasama ako mabigay ng mga aklat. Ang aklat natin, Pastor Joey, Message of the Great Controversy. Jesus is coming very soon. Sasama ako kahit mainit ang araw because that is a way to share to these people that Jesus is coming very soon. Hinilingan ko po si Pastor Bong na umawit ng isang appeal song. At habang inaawit po ito ni Pastor Bong, gusto ko lang mga kapatid pakinggan niyo yung lyrics. At habang inaawit na ito, siyasatin natin ang ating mga buhay. Darating si Jesus. Handa na ba? Handa na ba ang ating pamilya? Handa na ba ang ating mga boss? Handa na ba yung mga best friend din? Handa na yung mga baby, BFF ninyo? Yung mga amiga ninyo, amigos, handa na ba? Pastor Bong. The marketplace is empty. No more traffic in the street. All the builders are silent. No more time to harvest sweet. Busy housewives, sister laborers in the boardroom, doing burden is so suspended, and the king of sin is sorry. The king is sorry. I just heard the trumpet sounding, and now it says I see the king is coming, the king is coming, praise God is coming for me. Faces lined of hallways, those whose lives have been redeemed, broken homes that He has mended, those for reason He has freed, little children and the aged, hand in hand, stands all alone. Over crippled, broken, ruined, clad in gone as white as snow. I can hear the turrets rumble. I can see the marching throng. The flurry of God's trumpet spells the end of sin and wrong. Regal roads
And now unfolding, heaven's presence open. Heaven's chorus now assemble, start to sing amazing grace. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God is coming for me. The King is coming. The King is coming. Praise God. Praise God. Praise God. Is coming for me. For me. Thank you, Pastor Paul. Jesus is coming. The only question na dapat sagutin natin, handa ba tayo? Gusto ko pong tapusin ang mensaheng ito. Hindi ko gustong tapusin ang mensaheng ito na hindi ko kayo binibigyan ng pagkakataon na makapagtalaga sa Panginoon. You will ask me, for me and my wife and my house, we will serve the Lord. We will wait for Jesus to come. Kung ito rin po ang inyong nais, mga kapatid, nais kong anyayahan kayong tumayo. Muli nating italaga ang ating mga sarili. Talaga natin ang ating mga pamilya. At kung may magagawa tayong ano pa man sa ating makakayang mga kapatid, do it now. Dahil bukas, baka huli na. Gawin na natin ngayon ang ating magagawa. Ihanda natin di lamang ang ating mga sarili, kundi ang ating mga mahal sa buhay. Tayo po'y manalangin. Oh, mapagpala po namin Diyos. Marami pong salamat, Ama. Nagsalita ka po sa bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, iniisip ko po na nagawa ko na ang aking bahagi ngayon. Ikaw na po ang patuloy na gumawa sa puso at isipan ng aking mga kapatid na narito ngayon sa Creekside Church. Sa akin po mga kapatid na kasama po namin sa Zoom, sa ibang bansa, Amerika, saan man sila naroon, Panginoon. Holy Spirit, please, Lord, continue to convict them and prepare them para po pagbalik ng aming Panginoong Hesus. Wala po kahit isa na maiiwan kung hindi lahat po kami magmamana ng buhay na walang hanggan. Nakatayo po kaming lahat. Kasama ko po ang aking mga kapatid dito sa church. Kung kayo po ay nasa Zoom, mga kapatid, nais ninyong tumayo, tumayo po kayo. Kung hindi kayo makakatayo, hawakan nyo lang yung screen ng inyong laptop, ng inyong computer, ng inyong tablet to show your commitment to Jesus, na kayo'y maghihintay sa Kanya at kayo rin ay tutupad sa misyon na inyong tinanggap. Mapagpalang Diyos, kayo po ang nakapamamasid ng mga kapatid ko po na narito at nasa kanilang mga tahanan. Ang kanila pong pagtayo ay nangangahulugan ng pagpapanibagong pagtatalaga. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pagtatalaga ngayon
at ibuhos mo sa bawat isa sa amin ang iyong banal na Espiritu na siyang magpapatibay sa aming mga pananampalataya. Even so, Lord Jesus, come. Amen. 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 Pwede na po kayo mag